Tayo mo kami. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Issue rin ba ng inyong motor yung sliding clutch na pag chinek mo yung langis, kulay putik na? At kalimitan mga padreng, mararamdaman mo na ayaw nang humila ng iyong motor. So, ibig sabihin, sliding clutch na nga yung issue. Kaya naman kung hanap mo yung ganitong tutorial kung paano magpalit ng clutch lining, ay sigurado ako na para sa inyo tong video na ito. At kung inyong pagmamasdan o susurin mga padreng, kitang-kita naman doon sa langis na kulay putik na. So, gawin lang natin, tanggalin lang natin yung kanyang tambutso. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop at dito lamang yan sa Pulo Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. At pagkatanggal ng tambutso, isunod naman natin yung kanyang kick starter 12mm. Pagkatanggal nyan, isusunod din naman natin yung kanyang syempre yung footrest para madali natin matanggal yung kanyang clutch cover. At susunod natin pag natanggal yung clutch cover, yung kanyang clutch cable, tapos yung mga 8mm na tornilyo sa paligid nito para mahugot na natin ng tuluyan yung kanyang cover. At napaka-importante mga padreng na marunong tayo mag-DIY, at least hindi na tayo gagastos para umupa pa ng mekaniko. At pwede rin natin ito magamit mga padreng sa pang-araw-araw na paghahanap buhay kung matututunan natin yung mga ganitong diskarte. So yan, tanggalin lang natin yung 8mm paikot, gamitan natin ng rubber mallet. So yan, natanggal ko na, napakadumi, tanggalin natin yung so yung tatlong screw, tanggalin natin yan. Pagkatanggal ng tatlong screw mga padreng, may pinaka castle nut dyan, gagamit lang tayo ng castle wrench para matanggal natin yan. So ito, gamitan lang natin. May castle nut, tapos may washer, may outside na nakalagay. So, yun sa ibabaw. So, isunod naman natin, gamit tayo ng 10mm na T-wrench. So, wag natin gagamitan ito ng impact wrench dahil pwedeng masipak to, dapat mano-mano. So, para iwas gasto at hindi masira yung ating mga pyesa. At pagkatanggal ng 4 na 10mm mga padreng, matatanggal na natin yung mismong clutch lifter kasama yung kanyang bearing at kanyang spring, 4 na piraso. Tanggalin lang natin isa-isa yan. Tapos may circlip dito, gamitan natin ng circlip pliers para matanggal natin. So, ang ginagawa ko dyan, ginagamitan ko ng circlip, tapos tinutulak ko ng lagari o ano pa mang bagay na pwedeng pantulak dahil kalimitan minsan dumudula. So, ganyan lang gawin nyo, sungkitin nyo sa gilid para tuluyan nating matanggal. At pagkatanggal yan mga padreng, automatic matatanggal na natin yung mismo clutch hub kasama yung kanyang clutch wheel. So, napansin ko rito, balibaligtad yung kanyang clutch plate. So, ito, yung matalim dapat sa loob. So, baligtad. Ito, baligtad na naman. So, napaka-importante na dapat tama yung ating pagkakasa dahil once po na baligtad po yan, ang tatamaan po niyan yung mismong kanyang clutch hub. So, yan, tinamaan na nga at papapalitan natin kay boss yan. Hindi na natin pwede pang ibalik yan. So, ito, may konting alog na at aayusin na rin natin yan para goods. At ayun na nga mga padreng, nalinis ko na. So, linagyan ko lang ng grasa yung paglalapatan ng gasket para hindi dumikit, tumagal yung buhay nito, hindi maluto agad. So, ganyan ang ginagamit ko sa mga gasket, pero sinisigurado ko na malinis yung paglalapatan niyan dahil yun ang pagmumulan ng mga tagas nito. At ayun na nga mga padreng, nalagyan na natin ng grasa. At konting tip lang mga padreng, bakit nga ba napupudpud agad yung ating clutch hub? Once na baligtad po yung ating plate, gaya nito, nagkamali ng kasa, ang sisirain po niya itong kanyang clutch hub, pati yung clutch wheel na dahilan kung bakit mapapagastos pa yung ating customer. So yan, pinabili na natin. So ito yung kakasa natin. O ikasala natin yung kanyang clutch housing, isunod natin yung special washer, tapos lagay ko na rin dito yung mismong drive dito sa kanan, tapos washer dito sa clutch housing. At pagkalagay nitong washer na to mga padreng, pwede na natin isunod yung kanya clutch wheel, tapos lining, tapos plate. Saliwaan lang mga padreng, siguraduhin natin yung matalim ng plate ay nasa loob para maiwasan yung pagkasira ng kanyang clutch hub. So alternate lang yan pagkasa. Tapos mga padreng, lagi nyo tatandaan na yung pinakahuling clutch lining dito natin itatapat sa may mismong kanal. So ipakita ko sa inyo, ito yung kanal na yan, dapat dyan yung huling clutch lining. At isunod naman natin mga padreng yung kanyang clutch hub, siguraduhin nating lapat maigi to, ikot-ikutin lang natin ng pakanan na ganyan hanggang makita natin na kusang lalapat naman yan. At pag lumapat yan mga padreng, pwede na natin lagay yung kanyang circlip. Pagkalagay ng circlip, ikutin lang natin para ma-sure natin na talagang lapat. Ikabit na natin yung 4 na
spring, pagyari ng 4 na spring, yung kanyang clutch lifter. Tapos pagkalagay natin dito sa 4 na tornilyo na yan, ilagay na natin yung kanyang bearing, tapos yung kanyang rod. At siguraduhin lang natin mga padreng na lapat yung pagkakahigpit ng tornilyo kasi may tendency kumalas po yan. So dapat naka-proper talaga. Dapat yan tapat-tapatan ang paghigpit. So sundan nyo lang yung video na ginawa natin at ikabit na natin yung bearing. Tapos ito yung rod. Tapos ikabit na natin yung kanyang rotary cover, yung washer yung outside sa labas, yung kanyang castle na, tapos higpitan na natin ang castle wrench. Siguro din nating mahigpit para hindi kumalas. At pagkaigpit niyan mga padreng, yung kanyang rotary cover, so siguraduhin natin may gasket to. Tapos ilagay na natin yung 3 screw. So siguraduhin lang natin mahigpit. So konting tip lang mga padre, pag magtatanggal kayo nito, huwag nyong gagamitan ng impact drive dahil pwedeng mawasak po yan dahil pundido lamang po yan at napakalambot. Yan, at pwede na natin ikabit yung oil seal dito sa kanyang kickstarter dahil napansin ko tumatagas din. At pwede na natin ibalik yan pero siguraduhin natin na malinis yung paglalapatan mismo ng gasket. So ibalik na natin to. At ginagamitan ko lang to mga padreng ng rubber mallet para mailapat natin yung mismong cover dun sa kanyang 2 dowel. So tuktukan lang natin ng ganyan. Pag nakita natin lumapat na, pwede na natin ikabit yung mga tornilyo. Siguraduhin natin na yung pagkalapat ng tornilyo o ang paghigpit nito ay pantay-pantay para hindi tumagas at sigurado quality yung ating trabaho. So yan, okay na yung motor ni boss, pwede nang salinan ng langis at siguradong okay na yan.